sa atin. Amen? So, awitin natin itong awit na papuri para sa Kanya.
Sa libong salinahi, sumasamba sa'yo, aawit ng papuring walang hanggan. Lahat ng nasa langit, lahat na nagtitiwala, aawit ng papuring walang hanggan. Lahat ng
umibig sa atin, totoo din po na kahit kailan hindi po siya nagkulang. Totoo din po na lahat ibinigay niya para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang encouragement ko po sa ating lahat is, paniwalaan po natin yon at atin pong i-internalize yung awit na talagang kahit kailan hindi si Lord nagkulang sa atin. Ngayon po, dun sa mga iba na hindi pa po ito na-experience, baka po itry natin, no? Kasi if we allow Jesus to come into our lives, if we allow Him to dwell in us, if we welcome Him in our life, yung pong pangako niya is tapat. Yung pong pangako niya ay talagang totoo na hindi po siya nagkukulang. And He is our provider. Siya po yung talagang pupuno noong empty space that we have in our hearts. May I invite the server here? As we come to this sacred moment of communion, I invite all who accepted Christ Jesus as Lord and Savior to come forward and receive the bread and cup, symbol of His body and blood. Tayo po ay lumapit para po kunin po natin ito. And then we go back to our seats afterwards. In Luke 22:17-20, on the night before His suffering, Scripture tells us, after taking the cup, He gave thanks and said, "Take this and share it among yourselves, for I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes." And He took the bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Let us now take the bread and drink from the cup. This meal is an invitation to remember. Communion is not something we do for Jesus. It is a sacred act that reminds us of what Jesus has already done for us. And in this remembrance, we are invited to participate with Him. Let us pray. Gracious and loving God, You alone are worthy of all our praise and honor. Today we remember the redemptive sacrifice of Your Son Jesus as we partake in this Holy Communion. Cleanse us, O God. Forgive our sins. Help us to present our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to You. May Your Holy Spirit move in us and through us for Your glory and honor. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen.
Pwede bang pakibuksan ang ilaw? Okay, so pakibati nga yung iyong katabi. Nagagalak ako na nakasama ka namin ngayon. Binabati rin kita kung birthday mo ngayon. So, si Kuya Jethro ay birthday ngayon. So, huwag kayong mag-alala, yung tanghalian ay sagot niya mamaya. Sagot niya yung prayer. Alright, so today is Palm Sunday. We are entering, ang tawag natin ay Holy Week o banal na linggo. Pero yun nga, araw-araw, katulad din ng nababanggit natin pag Pasko, ay araw ng Pasko. At lahat ng araw ay kapag tayo ay na kay Kristo, ay banal na araw. So it's not only Holy Week, it is Holy Day. Holy, ang ibig sabihin ng salitang holy ay set apart o kakaiba. So kakaibang araw talaga sa mga susunod na araw dahil napakaraming tradisyon na ang sasabi nga nakakalungkot na unti-unting nilalayuan ng maraming mga tinatawag na nananampalataya sa Panginoon. Pero katulad na nagdaang ating communion, every Sunday inaalaala natin talaga yung nangyari noong buong linggo na ito. At yung hari ng mga hari na pumasok sa templo ng Israel, naglakbay pababa at pumasok, ay sabi sa araw na ito ay kanilang pinuri. Sabi, Hosana sa anak ni David, Hosana. At ang habang kanilang winawagayway ang dahon ng mga palms at kanilang mga damit ay nilagay nila sa dadaanan ng asno na sinasakyan ng ating Panginoong Jesus. So yun yung nangyari. Although ang panahon ay hindi tama dahil Passover yon. So ang Passover ay sa panahon na September, October. So but pangit naman na tayo mag-Holy Week na hindi kasabay ng iba. But huwag na nating pag-usapan kung tama o mali yung time. Ang importante ay ano yung nangyari. At ngayong buwan, ang ating serye ay tungkol sa, hindi lamang tungkol sa ating nabanggit, kundi yun nga yung papaano ang sabi na the birth and introduction of the Savior. Alam natin yung pinuri ng araw ng tawag natin na ngayon ay Domingo de ano ba yan? De Ramos ay ang Panginoong Jesus, the King of Kings na hinihintay na nila. At noong Sunday pinag-usapan natin na habang bata pa siya, yung kanyang mga tapat na magulang na lahat ng tradisyon ng mga Hudyo ay sinusunod. Yung kanyang pagtutulik, yung kanyang offering ng after 40 days dinala sa templo. At doon ay nakatagpo niya si Simeon na isang lalaki na naghihintay sa kanyang pagdating. At pinahayag ni Simeon ang magiging kapalaran o destiny ng bata. At dahil doon ay naguluhan ang mag-asawang Maria at Jose. So ngayong araw na ito ay tatapusin natin ang ating pag-alaala sa lahat ng mga nangyari nang si Jesus ay sanggol pa. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin yung bago siya mag-teenager. Kasi lahat ng tao, sabi nga, ay nagiging isang sanggol, nagiging isang bata, nagiging isang young adult o teenager. At eventually, kung loloobin ng Panginoon, ay maging mga magulang o parents. So, ating pakinggan ang sinasabi sa Luke chapter 2, kung meron kayong Bible, ay ating buksan sa 2nd kabanata ng aklat ni Lucas. At ang ating pag-uusap ngayon ay tungkol nga sa kung maipaalala sa atin na yung relationships, that our relationships and interactions promote or hinder
the growth of others. So ito yung ating gustong tandaan sa buong buwan na ito. Yung ating kaugnayan sa iba at papaano tayo nakikihalubilo at nakikirelate sa kanila ay nakakatulong sa kanilang paglago o sa kanilang discouragement o pagkatakot tungkol sa buhay. So tumayo po tayong lahat at ating pakinggan ang ating verses na pag-aaralan ngayon. Kung meron kayong Bible ay pwede nyo ring buksan at ating pakinggan ang sinasabi. Ang salita ng Panginoon sa Lucas chapter 2, 39 to 52. Pakinggan po natin ang sinasabi. When Jesus' parents had fulfilled all the requirements of the law of the Lord, they returned home to Nazareth in Galilee. There the child grew up healthy and strong. He was filled with wisdom, and God's favor was on him. This is NLT. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the Passover festival. When Jesus was 12 years old, they attended the festival as usual. After the celebration was over, they started home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. His parents didn't miss him at first because they assumed he was among the other travelers. But when he didn't show up that evening, they started looking for him among their relatives and friends. When they couldn't find him, they went back to Jerusalem to search for him there. 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. All who heard him were amazed at his understanding and his answers. His parents didn't know what to think. "Son," his mother said to him, "why have you done this to us? Your father and I have been frantic searching for you everywhere." "But why did you need to search?" he asked. "Didn't you know that I must be in my father's house?" But they didn't understand what he meant. Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them. And his mother stored all these things in her heart. Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, makapangyarihan, mapagmahal at siyang may-ari ng bawat isa sa amin. Ang iyong mga salita ay puno ng karunungan. Ang mga nangyari nung nakaraang panahon ay nagbabadya ng tamang pananaw at tamang attitude ng bawat isa sa amin. Sa araw na ito, narito kami upang ikayo ay pakinggan. Gamitin mo ang iyong lingkod para ang tanging lalabas sa kanyang mga labi ay salitang galing sa iyo na magpapalakas, papasigla, maglilinis sa aming lahat. Ang iyong salita ang naglilinis ng aming kaluluwa at naghahanda sa amin para ang mga bagay na gusto mong gawin sa pamamagitan ng inyong mga lingkod ay matupad. Salamat po, purihin ang inyong banal pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. So pagpalain nawa at pakinggan natin ang ating topic ngayong umaga ay pinamagatan ko, Growing Up is a Shared Responsibility Between Parents and Their Children. Ang paglago raw o pagiging mature ay isang pinagkasamang pananagutan ng mga magulang at ng kanilang mga anak. Okay, so bakit natin nais itong pag-usapan? Kasi sa ating paligid ay maraming mapanganib na tao. Sa ating paligid ay maraming mapanganib na tao. Who is a dangerous person? Paano mo makikita na ang taong ito ay mapanganib?
ating kasagutan, a dangerous person is a child with an adult body. A child with an adult body. Isang sanggol na nakapaloob sa isang mature na katawan. Diba? Napaka panganib na makasama mo ang ganitong tao. Kasi ang kanyang lakas, ang kanyang energy, ang kanyang, sabi nating, gusto niyang gawin ay kaya na niyang gawin. Subalit, kapag ang kanyang kaisipan ay kaisipan ng isang musmos, na ang malimit na mahalaga ay mind, di ba? Napakarami dito na favorite word yung mind, di ba? Miners ang tawag sa kanila, diba? Napupuyat sa gabi. Pag uwi sa umaga, mga dalibang araw ay napakaraming dadating sa kanilang namina. Mine, damit, kaldero, plancha, sapatos, anything in the market ay miners. So hindi na kailangan pumunta sa bundok, 'di ba? 'Yun ang mga miners ngayon. Okay? 'Yun ang ito yung tanda ng isang bata. Malakas, matatag, pero walang sapat na pag-iisip para malaman kung minsan ang mabuti at masama, ang tama o ang mali. Kaya ang tanong, paano natin tutulungan? Kasi ang tama, ang normal na paglago o pag-mature o hindi ko maalam kung sa anong direktang pagtagalog dito, ay sinabi dito kung babasahin natin Luke chapter 2 verse 40 at inulit uli sa Luke chapter 2 verse 52. Kung inyo titingnan ang inyong Bible, merong dalawang sentence doon na inulit. Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 40, the child grew up healthy and strong. He was filled with wisdom and God's favor on him. Okay? Siyan, di ba? There, sabi sa isang translation, there, sabi sa Nazareth, lumaki si Jesus para maling malusog at malakas. Siya ay puno ng karunungan at ang pabor o hindi ko alam sa Tagalog ay God's favor was in him. Okay? So yun yung tanda ng isang hindi dangerous na tao. Ayos ang katawan, healthy, strong, sabi niya ay marunong, alam niya ang tama at mali, ginagawa niya ang tama, that's wise, di ba? At higit sa lahat, ang tao ay nalulugod sa kanya. So sa verse 52, dinagdagan pa, when God is in favor with that guy or that person, ang sabi ay all the people also loves him. Or the favor of the people is in him. Sabi niya, verse 52, Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and all the people. Ang tanong, ang bagay ba ito ay nangyayari by itself? Yung bang pagiging, sabi nating, matalino, malakas, maayos ang pag-iisip, at lahat ng isa pang katangian ng, sabi nating, isang mature na tao ay nangyayari naturally. Noong Sunday, nasimulan na natin ito, hindi ito natural na nangyayari. Dahil hindi tayo nabubuhay by instinct. Na ba yung instinct? Yung hayop, di ba? Pag sinaktan mo, gaganti. Sabi nga nila, huwag kang matakot sa ahas. Kasi ang ahas hindi naman nanunuklaw kung walang dahilan, kung hindi siya nasasaktan. Pero ang tao, hindi katulad ng ahas. Meron tayong ibang faculties.
Subalit ang development ng sabi namin ng faculties na nakakayan ng mag-isip at magpasya ay hindi pwedeng mangyari sa isang kapaligiran na hindi tama. Paborito natin siguro yung dating makaming mga bata movie na Tarzan. Di ba? Tama ba? Sino ang dumating na pinanganak niya na napanood na yung Tarzan? Wag nang magtago. Di ba? Di ba? Siya ay pinalaki ng mga unggoy. Kaya yung lahat ng kinagawa ng unggoy, ginagawa rin niya. Amen? Kaya napakahalaga na ang isang tao para maging tao ay namumuhay kasama ng tamang tao. Yun natin pinag-usapan noong Sunday, di ba? Faithful and hopeful people. Yun yung makakatulong sa atin para talagang maging maayos ang ating paglago. At napakapalad ng ating Panginoon, dumaan din siya sa daan ng musmos. Maring di tayo maniwala, pero makikita natin na pinabayaan niya na kung anong dapat gawin ng isang magulang sa kanyang anak. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo ay kasama siya. Di ba? Binubuhat ng mga magulang. Siguro cute din siya, di ba? Lahat ng baby kasi cute. Ano? Kahit ganito ako, nung bata pa ako, cute din ako. Ha? Di ba? Ayaw niyong maniwala. Pero, kaimportante lagi na makita natin. Kaya nga pag-uusapan natin, kanino bang responsibilidad para ang isang tao ay talagang maging tunay at tamang tao. So yun ang ating message ngayong umaga. Ating ko munang ayusan. Bigyan niya nga ako ng ilang sandali dahil naglolo ko itong aking, akala ko ay nakasetting ng tama. So di na bali. So, kaya dalawang partido ang responsable sa tamang pag-mature o tamang paglago o tamang pag-edad ng tao. At dito, sa maikling salita, ang mga magulang at ang kanyang anak mismo. The parents and the child. Want to credit Dr. Chuck Swindoll sa main points natin ngayon. Ito ay kinuha ko sa kanyang aklat. So, una, the parent's role. Ano ang bahagi ng magulang at titingnan natin ito sa ating text ngayong umaga. So, sabi diyan, since God has a complete plan and purpose for every person, parents should discover how God has molded each child and fit the training according to His design. Okay? Matagal na nating ine-emphasize na ang lahat ng bata ay nilikha ng Diyos, bawat isa sa atin ay walang katulad. Pero ang bawat isa sa atin ay merong kanyang bahagi. Sabi yung paborito ni yung sa aklat na purpose-driven life. Sabi ay we are hardwired for something. Diba? Ano pangalan nun? Rick Warren, diba? Tayo raw, parang isang computer ay merong mga connections ang ating ibang bahagi ng ating kaisipan through our nervous system for a particular purpose, for a particular interest, for a particular personality, or whatever. Kaya ang isang magulang, sabi ni Dr. Chuck Swindoll, dahil meron namang maliwanag na plano at purpose ang bawat isa sa kanila, ang mga magulang, ang unang bahagi at anong dapat gawin ay discover o saliksikin kung ano ang katangian na ibinigay sa bata na ito at bigyan ng tamang pagsasanay ayon sa kanyang disenyo.
At balawak ang usapan na to, pero ating sisimplify. Kasi napakaraming mga magulang na yung kanilang pangarap ay kanilang inilalagay sa kanilang anak. Ba? Mabuti kung ang anak ay mag-cooperate, pero kung hindi, malaking disaster. Kuminsan nadidelay at kuminsan nga nagtatrabaho ang anak sa trabaho hindi masaya. Hindi siya masaya at hindi bagay sa kanya. Kasi sinabi lang ni tatay o sinabi ni nanay, nung ako'y bata pa, ang pangarap ko ay maging ganito. Kaya sana anak gawin mo para sa akin. Ba? So ano talaga ang dapat ginagawa ng mga magulang? Pakiabante sa ang unang bahagi na makikita natin sa mga reference natin ay Luke chapter 2, 41 to 43. Dahil alam na ng mag-asawa na kakaiba yung kanilang anak. Paano nila nalaman? Kasi sinabi ni Simeon. Paano nila nalaman? Dahil sinabi ni Ana. Dahil sinabi ng anghel at naniniwala sila doon. So, ito ang kanilang anak ay special child. Hindi siya katulad sa ating iniisip ngayon. Ito'y kakaibang bata, holy, set apart. So, ang sabi dito, para maganap ito, yung mga bagay na may kaugnayan sa pagiging set apart o sa kabanalan, yun din ang ginawa at pinresent ni Joseph at ni Mary sa kabatang si Jesus. So sabi dito sa verse 41, every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the Passover festival. Jesus was 12 years old. They attended the festival as usual. Kaya taon-taon, sinasama nila si Jesus. Simula nung siya maliit na bata hanggang ngayon nga, sabi natin 12 taon na naglalakbay sila. Is it a simple thing? No. Kasi ang Nazareth, nabanggit ko na ito ilang beses, napakalayo sa Jerusalem. So they have to travel at least 4 days or 1 week. So they travel in caravans o maraming kasama. At nabanggit ko na sa'yo, merong ang international highway noon na dinadaanan nila. At along the way, maraming mga danger. Merong mga hahayop na pwedeng umatake sa kanila, mga scorpions, mga ahas. Meron ding mga magnanakaw, kaya sila ay lumalakad na sama-sama. At organize yung kanilang paglakad. Sabi yung mga babae at mga bata ay nasa unahan. Yung mga kabataan, mga teenager or whatever, kasama ng kanilang mga tatay. At yung mga lalakas at pwedeng maging sundalo ay naroon sa likuran. Parang si Jacob din, nang pabalik na siya kay Esau, di ba? Kung natatandaan natin sa istorya sa Old Testament. Ganon ang kanilang arrangement. Bakit ko sinasabi? Kasi yung second part ay importante na makita natin kung bakit hindi nila nakita agad si Jesus. So, as usual, every year. Kasi bakit ginagawa ito? Kasi lahat ng lalaki na mga Hudyo, kung sila ay talagang ganap na committed sa kanilang pagiging Jew, ay 3 beses isang taon pupunta sa kanilang bayan at pupunta sa Jerusalem para gawin ang kanilang obligasyon. Itong araw ng Passover, yung araw ng Pentecost, at yung araw ng Feast of Tabernacles. Lahat ng lalaki, kailangan pag ikaw ay mature na, kailangan ikaw ay tapat kang Hudyo, anak ni Abraham, ikaw ay pupunta sa Jerusalem, saan ka man nakatira. At malaking bansa yan, ba? Merong nasa north, extreme north, na malapit na sa Syria. At nasa extreme south, na malapit ngayon sa Jordan. Pupunta sila magtitipon-tipon sa Jerusalem 3 times a year. So bata pa, in-expose na ni Joseph at ni Mary na ito ang obligasyon ng isang Hudyong lalaki. Okay? Kahit sa ganong panahon na ito, merong tinatawag na bar mitzvah. Bar mitzvah ay isang tradisyon na naimbento noong 70 to 220 AD ng mga
rabbi. Sa bar mitzvah, yung nag-aaral sa school ng Torah o sa school ng mga Hudyo ay bibigyan ng examination at malalaman kung siya ay qualified maging isang teacher or rabbi. Ang lahat ng naging 12 disciples ni Jesus maaring liban sa isa ay bagsak sa examination. Yung pwedeng ang pumasa lang ay yung isang nagkanulo pa sa kanya. Okay? So, but every Jewish guy, lalo na sa panahon ito, ay meron silang pagka nakakita ng Hudyo, di ba, merong kulay puti na nakapatong sa kanilang ulo. Ang tawag doon ay kepa. At habang sila'y nagte-training at hanggang sila'y makapasa para maging isang rabbi, ay meron silang tanda ng kanilang beging holy or set apart. Ang tawag doon ay mga Hudyo na tawag lagi na nawawala. Orthodox Jew. Okay? So bata pa yan, meron ng tanda. So Jesus was being prepared by Mary dahil alam nila na ito talaga ang magiging bahagi ni Jesus. Okay? Tanong ko sa mga parents na naririto ngayon, gaano ninyo kakilala ang inyong mga anak? Ano ang nakikita ninyong magiging future nila? Ano ang ginagawa ninyo? Para talagang doon siya malagay sa isang lugar na mag-e-excel sila. Bisita natin ngayon ng aking pamangkin, si Aisha. Kahapon, natuwan-tuwa ako doon sa aking apo. Kasi kamamatay nga lang ng kanyang lola. Siguro maging factor din ito. Lagi niyang naiisip, how can I go to heaven? So we had a long talk yesterday, nung Friday, kahapon. Natutuwa ako sa kanya. Tapos sabi niya sa dulo, Lolo, pagtanda ko, magpapari ako. Hindi ko sinabi na, hindi ko pinintasan. Sabi ko, pag-aralan mong mabuti. What does it mean? Very important ito, di ba? Kung saan interesado ang ating anak, na nagbabago rin naman, but let us be patient. Na makita natin, ilagay natin sila sa isang sitwasyon na talagang yung kanilang interest ay mamamaximize. Amen? At kung hindi tama yung interest, alam na natin ang dapat natin gawin. Pero, yun nga, ang pinaka-importante, yun itong ginawa ni Joseph at ni Mary, kasama sila. Sila yung nangunguna. Hindi po pwedeng, punta ka sa Sunday school, susunduin na lang kita. Ha? Katuwa nga dito, di ba? Mayroong mga bata dito, mga parent, mga nanay pa ang ginigising. Sabihin ko sa inyo, shame on you. Diretsa. Pagod sina Joseph at Mary. But they make it a point. Kasi lahat sa atin, abala ako, pagod ako, puyat ako kagabi. Bakit pagka trabaho, kahit puyat, kahit walang tulog, kaya? Pero pag yung sasanay sa anak, sa tamang kalagayan, sa tamang direksyon, wait lang.
Di ba? Kalimitan, yung ate, galit na galit tayo sa ating mga anak pagka ang sagot, wait lang. Ang tanong, hindi ba ikaw din? Mahirap talaga maging tatay, naging nanay. So kayong nagpaplano, pag-isipan niya munang mabuti. Madaling tatay, maging nanay, pero napakahirap magpakatatay at magpakananay. Amen? Okay? Maaga ito, parang Parents' Day na, Mother's Day na tayo agad ngayon. Okay, so sunod. Basahan natin. So sa 12 years old. Bakit 12 years old? Kasi ang sa Hudyo, pag 13 years old ka na at na-meet mo yung requirements tulad na nabingkat ko, kanina ang tawag sa iyo, Son of the Covenant. Okay? Kaya sa 13 years old, they are considered adults. At sa 13 years old, kalimitan ay nihahanap na yan ng magiging kapartner. Kaya huwag kayong magtaka nung masabi natin na 14 years old, ibinethroat o pinagkasundo na ng mga magulang ni Joseph at ni Mary na sila ay magiging mag-asawa. Talagang ganon ang kanilang kultura. So, pumunta sila, sabi dito, when Jesus was 12 years old, ito ang highlight na nangyari. Although sa maraming mga books na ang tawag ay Apocrypha, napakaraming kwento tungkol kay Jesus noong bata pa siya. At ang pinaka-famous dyan, meron daw isang Maya na balian ng pakpak, binigay kay Jesus at nirestore niya, nakalipad uli. That's nowhere in the Bible. Walang sinasabi. Ang importante ng sinabi tungkol kay Jesus ay itong ating pinag-aaralan ngayon. Okay, so huwag nating pag-usapan ang tungkol. So patuloy natin sa verse 43, sabi niya, after the celebration was over, they started home to Nazareth, but Jesus stayed behind in Jerusalem. Paki-advance yung slides. His parents didn't miss him at first because they assumed he was among that other travelers. Ito ngayon yung dinidescribe ko, na sila ay nasa isang caravan, grupo-grupo, kaya yung nanay, kampante, lakad ng lakad, dahil iniisip niya kasama si Joseph na naroon sa likod, noong sila magdi-dinner na, nagsama-sama, nasa tent, hinahanap ni Joseph, ni Mary si Joseph kay Maria. Ang sagot ni Maria at ni Joseph kay Maria, akala ko kasama mo. Sabi naman ni Mary sa kanya, akala ko rin kasama mo. Di ba? Ganyan ang pinagsisimula ng away ng mag-asawa. Di ba? Yung akala, di ba? Akala ko gagawin mo, hindi ginawa. Akala ko ikaw dyan eh. Di ba? But that happens. So maganda rito, maganda example, walang sisihan, nagpasya sila, bumalik. They were 1 day away. Di ba? Sabi ko sa inyo, 2 to 3 days or 3 to 4 days bago makarating simula sa Nazareth hanggang sa Jerusalem. So on the third day, sabi dito sa ating istorya, sa verse 45, when they couldn't find him, they went back to Jerusalem to search for him there. So, nakasulat ngayon dyan, good parents expose their children to real life situations. So, una, sa magiging role nila sa buhay in the future. Pangalawa, ano ang pwedeng mangyari? One way to destroy your kids, your children, is to not allow them to discover what they can do by themselves. Diba? Hindi naman sila prinsipe o prinsesa na meron kang napakarami sa daang lingkod na po pwedeng magbigay sa kanila ng lahat. Diba? Merong mga magulang, ang pagmamahal nila, lahat ng gusto ni anak ay ibibigay nila. Pangbili ng shabu, meron. May ATM, meron. Lahat ng application sa kanyang cellphone, meron. Di ba? Mahal ko kasi eh. Di ba? Maling pagmamahal. Kahit si Francisco Balagtas, di ba? Nagsalita tungkol dito.
Okay? So alam mo magiging role, alam mo anong pwedeng mangyari sa kanya at hindi pwedeng mangyari na forever kasama ka ng anak mo. Amen? Diba? Darating ang araw tatawagin ka ni Lord. Gusto mo bang masaya ka sa pagtawag ni Lord? Ang isang para sa akin, pangarap ko para sa mga anak ko. Kuhanin ako ni Lord, wala akong worry kung anong gagawin nila pag wala na ako. Alam nila ang buhay. They can fend for themselves. They are in the right company. Married to a good husband or a good wife. Hindi ko nakakalimutan ipagmalaki ang aking may bahay. Hindi ko yun nagawa, pero yung nagawa niya, sabi niya, maliit pa ang mga bata na ito. Pinagpe-pray ko na kung sino ang magiging asawa nila. Ako ang worry ko nun, di baka hindi mag-asawa yung panganay ko eh. Wala nang ginawa, kundi aral. Libro. Pero meron palang nangongontra. Okay? Real life situations, mapapahiwalay. Amen? Right, hindi ito responsibilidad ng magulang yan. At mahal na mahal mo, ang mahal pagtunay na pagmamahal, tinuturuan na kayang tumayo sa kanyang sarili. Kanya-kanya tayo ng karanasan. Kanya-kanya style ang ating mga magulang. Di ba? I'm proud of my father, but I do not like what he did to me. But I am what I am because he allowed me to experience what life is. Nag-aaral ako, nakatira sa Kisame. Nalulungkot pa rin ako. Pero okay lang. Hindi ako nagbakasyon. First year, 5 taon ng engineering. Tapos ko almost 4 years and 3 months. Nagmamadali, yes. Nagmadali rin mag-asawa. But salamat sa Panginoon. I'm proud that they prepared me for what I should be. Modesty aside, nagawa nila yon. So makita natin dito, alam ng mga magulang ni Jesus. At meron pa silang hindi alam. So sabi tuloy natin ang basa, 3 days later, they finally discovered him in the temple, sitting among the religious teachers, listening to them and asking questions. 12 years old. All who heard him were amazed at his understanding and his answers. So noong sila makita nila si Jesus, 3 days, at the 3rd day, naroon siya sa tamang lugar, sa tamang kumpanya, sa tamang kasama, dahil piniprepare siya sa talaga namang gagawin niya in the future. Kayo, pag nakalingat kayo, anong ginagawa ng anak niyo? ML? Pornography? Magdamag na nag-chat kung kani-kanino. Modernong panahon. Meron ba tayo nasabi sa kanila? Of course, tandaan natin, di ba? Ang unang ministry natin ng discipleship ay talagang sa bahay. At hindi natin pwede ring sabihin na dahil tama ka at supervise siya, siguradong magiging maayos na. Kaya nga sabi natin dito, shared responsibility.
You have to help them discover their identity and their potential. So nagulat si Maria at si Jose. Ang kausap niya yung pinakamatatalino at nagtatanong. Meron pang mga magulang, hindi pwede makipagtanong sa iba dahil ako lahat, alam ko lahat, siya ako lang tatanungin mo, di ba? Pero super yabang na magulang. Kahit sa teacher niya, kung minsan, huwag ka maniwala sa teacher na yan, nakopya rin niya noon. Diba? Things, they are realities in life. So what is our role? Tulungan sila na makita kung saan sila mag-excel. Amen? Meron ba nakakatulong ba ito sa atin? So all were amazed at his understanding and his answer. So pagkatapos noon, his parents didn't know what to think. So sabi ni Mary, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been frantic, searching for you everywhere." So makita natin dito yung concern, yung pagmamahal. Kahit na sabi nga ay merong maling ginawa ang kanilang anak, hindi nagpaalam. Ang unang ipinadama yung epekto sa kanya. Hindi highlight yung mali noong anak. Ilang parents dito hindi pa nakakapagsalita ang anak. May kasama pang mura kung minsan. Bre mo, hirap noon, 3 araw ka, di makatulog, lakad ka, napahiwalay ka, na-expose ka sa elements. Hindi sinabi na may kasamang bumalik, di ba? Ang lakad nila, caravan. Nagdadalwala lang sa sanay naman sila noong sila ay pumunta ng Bethlehem, galing Bethlehem, papuntang Bethlehem, magpapalista, hindi nabanggit kung may mga kasama sila, although I would assume may kasama sila. So bumalik sila doon sa nangyari. Ang isang medyo hindi tamang gagawin nitong magulang na to, pwedeng mangyari ay pagdating ay, ano bang ginawa mo? Hirap na hirap kami. Di ba? Naalala ko, yung lola ko ganun eh. So, laking lola rin ako. So yung lola ko, pagka nagkamali ako, patay na. Nailagay tuloy ako sa sako. Masyado na ako na-expose kasi growing up, I was a problem child. Because actually 3 beses akong lalaya sa amin. Hindi ko talaga alam ang ginagawa ko eh. Hinahabol ako ng lola ko simula doon sa aming bahay. Papunta, malapit na ako sa tulay, malapit sa bayan. Kung hindi ang lola ko, ewan ko kung nasan ako ngayon, siguro sa kangkungan. But makita natin, it's a community sa ating tradisyon. Sa kanila, it's just the parent. Pero sa ating community, tandaan natin, extended family system tayo. Diba? Yung lolo na natin kasama sa bahay, yung lola ng lola natin, kumisig kasama pa rin. At sila'y lahat ay nakikialam. But kung tama ang relasyon ng anak sa kanyang mga magulang, there will be no confusion. Kasi ang advantage ng aking nanay at saka ng lola ko, pag sinabi ng lola ko, wala nang sabi ang nanay ko. Tapos ang kwento, di ba? Pero kung nangyari, pag sinabi ng lola ko at sinabi ng nanay ko, hindi parehos, saan ako susunod? So sabi natin, hindi natin may iwasan sa ating tradisyon na kung minsan extended family system, sama-sama sa bahay. So, pakiusap ko sa mga kasama ninyo, inyong manugang, bayaan nyo lang ang inyong manugang na mag-ayos ng inyong mga anak. At kung hindi tama yung ginagawa ng manugang nyo, ang manugang nyo ang inyong ituwid, hindi yung inyong mababa sa kanila. At kung hanggat maaari, ang talagang disenyo ng Panginoon, sabi ay hihiwalay ang mga nag-asawa sa nilang magulang. Sometimes, hindi absolute, kami nga, failure dyan, pero kailangan eh. Kasi trabaho ng aking mga anak ay gabi. So, kailangan may magbantay sa bata.
At kung hindi nga naroon siguro, nabaliw kaming dalawa ng misis ko nung pandemic. Magtititigan kaming dalawa, laki-laki ng bahay. Baka mag-hide and seek. So situational din, di ba? Walang ideal. But the principle is this. Parents should supervise their children and no one else. Ang problema, yun nga ako minsan, ang natututo hindi galing sa magulang. Dahil galing sa barkada, galing sa social media, galing sa eskwelahan. At meron ngang mga magulang na kung minsan ay pati responsibility ng pagdidisiplina sa anak, binibigay sa eskwelahan o kasi ay sa simbahan. Pagka hindi sumusunod, ano ba klase ng Sunday school teacher mo? Ano ba tinuturo sa'yo? Narinig niyo na ba yun? Hindi natin pwedeng ipasa. So, sa mga anak naman ngayon, pagbalingan natin ng mga anak, hindi talagang magulang lang ang may role. Sabi dito sa verse 49, but why did you need to search? Didn't you know that I must be in my Father's house? It's not what you call, hindi katulad din ng sinabi ni Jesus doon sa John chapter 2 sa miracle ng wine. It's not actually disrespectful. Sinasabi lang niya yung totoo. Sabi doon na hindi pa niya panahon, pero sa kanilang tradisyon ito talaga yung tamang pagsagot. Subalit yun nga pinaalala na ako ay nasa bahay ng aking Ama who is in the Father. So, napakaganda yung sinabi, yung role ngayon, pakiabante, ano ang role ng mga anak? Okay? Ang role ng anak, sabi dito sa 51, then he returned to Nazareth. Sabi niya, the process of growing prepares children for independence, but it does not cancel their obligation to submit to their parents. Okay? Hindi ito inatanggal yung obligasyon ng mga anak na magpasakop sa kanilang mga magulang. Ito, these covers not only the children, pero yung mga anak na hanggang sa kasalukuyan ay lalo na sa ating kultura ay namubuhay pa nakasama ng kanilang mga magulang. Okay? Kung binata o dalaga, kung kasama kayo ng inyong mga magulang, sa tahanan nila yung obligasyon na magpasakop sa kanila dahil ang tatay mo ang hari ng tahanan, ang nanay mo ang ilaw. Di ba? Yung tinuro sa atin nung bata pa tayo, di ba? Sabi na, may kanta pa yan, di ba? Tatay ang haligi ng aming tahanan. Nanay ang liwanag pagkat siya ang ilaw. Nagsolo ako ng grade 3. Okay, nanta namin niya sa good manners and right conduct. So habang ikaw ay nasa tahanan ng magulang mo, ang masusunod tungkol sa kung ano nangyayari sa bahay ay ang iyong mga magulang. Amen? Kahit na ikaw pa ang nagbabayad ng rent, ng kuryente, ano? Ano? Huwag ka bang binubuking mo naman si Maynard. Sila pa rin ang masusunod sa direksyon ng tahanan. Amen? Ito yung kaayusan. Nakita natin dito, alam ni Jesus kung sino siya. Alam ni Jesus na iba ang tatay niya. Alam ni Jesus ang mission niya. Pero naghintay siya ng habang panahon. From this time forward hanggang 30 years old, wala na tayong nabasa tungkol sa nangyari sa kanya. Except, sinabi dito, he submitted to his mother in Nazareth and was obedient to them. Okay, so ang tanong na, meron nakapagtanong na sa akin, bakit 30 years old siya nagsimula ng ministry? Simple. Lahat ng priest nagsisimula ng service sa temple at 30 years old and they retired at 50 years old. So that's part of their culture. Kung anong nangyari between 12 and 30, ilang taon yon?
18 years, hindi importante. Ang importante yung sinabi, he submitted to his parents. At naalam natin, nagkaroon siya ng mga kapatid during that time. There are at least 7 of them. Nasa Bible ang kanilang mga pangalan. So siya ay panganay. At makikita natin sa bandang huli, di siya pinaniniwalaan kahit ng kanyang mga kapatid. But still he submitted to his parents. And verse 52, sabi the 52, sabi doon, the 52, Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and men. So ang tamang pagpapalaki ng mga anak ay inihahanda mo sila sa realidad ng buhay, sa magiging bahagi nila, at sila'y kalulugdan hindi lamang ninyo na mga magulang, kundi kung saan man siya madala na grupo ng mga tao, meron siyang magiging influence sa kanila. Favor with God and men. So, ang direction ba ng ating pagpapalaki sa mga anak natin ay ayon dito sa example ni Mary at ni Joseph. So, sa pagtatapos ngayong umaga, gusto kong makita natin, parents and their children will experience the blessings of growth and maturity if they submit to the Lord together. Kung magkasama sila. Marami sa atin dito, hindi pa natin kasama ang ating mga magulang. Let's work so that we can bring them also. Pagsikapan natin kung anong nakilala natin, makilala rin nila. Para yung ating joy, yung ating kasiyahan, dahil tayo ay may katiyakan na tayo ay ang favor ng Diyos ay nasa atin, ay mapupunta rin sa kanila. Amen? Diba? God's favor is on those people who recognize Him for who He is. Kaya kung ang mga magulang mo ay wala pang ganon, ikaw ang gagamitin nila, ang magiging halimbawa para makilala rin nila ang Panginoon. So, reflection, tanungin natin ang ating sarili. For parents, what benefits do your children get as you serve the Lord Jesus? Kasi ito nga yung pag-uusapan natin din sa camp. Kasi pwedeng mangyari that you are so good in church but you are hated at home. And it is true for both parents and children. Walang balanse. Binabasa ko yung aklat ni Jim Putman tungkol sa journey ng disciple. The biggest danger is for us to excel in church but be the problem in our family. Kailangan balanse. Dalawang aspeto. Physical, spiritual, emotional, financial. Balanse tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong, sa mga parents, do you earn their respect and will follow you as an example? Are you a model? O ikaw lang ang taga-taboy? Ikaw lang ang nagsasabi ito ang tama pero hindi natin ginagawa. Rebellion always is a result kung walang model. Then for children, how does your connection and service to the Lord contribute to the life of your family? Are they blessed because of what God is doing in you and through you? So the biggest change na nangyayari sa isang tao pag nakilala ng Panginoon is this: he no longer lives for himself, but he lives for God and for His glory. Amen. And that happens for both parents and children. Tayo po ay tumayo. Tayo ay manalangin. Our God and Heavenly Father, Lord, salamat po sa napakagandang halimbawa na ipinakita ng mag-asawang Jose at Maria sa pagpapalaki sa kanilang anak.
na si Jesus. Panginoon, salamat po din sa napaka mabuting halimbawa na kahit na alam niya na siya ay mas makapangyarihan, mas smarter at mas favorable dahil ang kanyang ama ay nasa langit. Pero siya ibang kapangyarihan, subalit nagpasakop siya sa kanyang mga magulang hanggang dumating ang tamang panahon na siya ay magpo-focus sa kanyang misyon na ang bunga ay ang kaligtasan namin. So Lord, alam namin na kahit na noong siya ay naglilingkod na at na sa kanyang ministeryo, sumusunod sa kanya at sinusubaybayan niya ang kanyang anak na si Jesus. Ibig ko pong sabihin ay si Maria. Panginoon, nakita niya kung ano ang pinaghirapan at ano ang nangyari kay Jesus na sinabi niya ni Simeon sa kanya noong bata pa ang batang si Jesus. Sa lahat ng panahon na yon, alam ko na at naniniwala ako na kahit siya naguguluhan, ang sabi nga, she treasured everything in her heart, naway ganun din ang mangyari sa amin ngayon. Na lahat ng naririnig namin tungkol sa iyo ay aming ilagay sa aming puso. At ang mabubuting halimbawa ng mga magulang sa banal na kasulatan, Panginoon, naway magawa rin namin. At sino man na naririto, Panginoon, na naghahanda para sa isang responsibilidad na maging isang magulang, Panginoon, ng aking dalangin. Kung anong kakapusan na naranasan nila sa kanilang mga magulang na naging dahilan kung minsan din kung bakit sila ay lumapit sa inyo, Panginoon. Nawa kung maging magulang sila, huwag maging ulit ng karanasan nila ang mararanasan ng kanilang mga anak. At sa mga naririto, Panginoon, na hindi pa nila kinikilala kayo at nakasama kayo sa kanilang buhay at kayo ang kanilang sandigan, aking dalangin na sa araw na ito, buksan mo ang kanilang mga puso, naway makilala kanila for who you are, for what you can do in their life, Lord. Naway kung ano man ang kabigatan at anumang kasalanan na maaaring nagbibigay sa kanila ng pag-aalilangan para isuko ang kanilang buhay, matanggap nilang katotohanan na walang anumang maduming kasalanan na hindi mo kayang kalimutan kung sila ay magsisisi at hihingi ng kapatawaran at tatanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw ay narito at ngayon mo pa hindi pa nagagawa ang bagay na ito na isuko ang iyong buhay sa Panginoon, akin kang inaanyayahan para ikaw ay manalangin at sabihin, inyayahan si Jesus sa iyong puso. Ay isang mabuting pamilya at isang mabuting tao ay nagsisimula sa tamang relasyon sa Panginoon. Siya ang Panginoon, ikaw ang susunod. Salamat po, Panginoon, naway ang mga salita ay pagyamanin namin at kung saan kami nag-fail, Panginoon, kung anong dapat naming gawin sa aming mga anak o sa aming mga magulang, naway maging handa kami sa linggo na ito, Holy Week, to communicate to them what we realized sa mensahe na ito. Ito po ang aming dalangin. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin sa inyong kapurihan ngayon magpakailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon.